So mga kabisdak, ang ating pag-uusapan ngayon ay about naman sa health, no? Ito yung mga karamdaman na minsan binabaliwala natin at walang lumalabas na sintomas. At yun, malalaman na lang natin na ito ay malala na. So tara, samahan niyo po hanggang dulo sa tips na ito mga kabisdak para maiwasan natin. So mga kabisdak, ito naman si Bisaya. So ngayon ang ating pag-usapan ay tungkol naman sa health, no? Gusto ko lang maka-share din kasi dahil sa mga ni-research natin or mga nalalaman, para lang sa lahat at kaalaman nyo, ako ay hindi doktor or anumang klaseng manggagamot. Itong gagawin nating video ngayon, disclaimer lang, ito ay na-research lang natin or nalaman lang din natin, no? Okay, so ang ating pag-usapan ngayon mga kabisdak ay tungkol ito sa mga sakit or sa health natin, kasi kailangan naman natin is dapat sa panahon ngayon ay healthy tayo. So konting tips lang to at tungkol to sa ating kalusugan. So ito yung mga sakit mga kabisdak na sa karamihang tao or karamihang Pilipino ay binabaliwala lang. Kasi nga ito ay walang mga sintomas. So karamihan tong mga naramdaman na to. So darating na lang ang time na mas malala na pala. So doon na lalabas ang mga sintomas sa katawan natin, doon natin maramdaman kapag ito ay malala na. So halos naman dito sa Pilipinas ay lalo na, bakit? Saan ba natin nakukuha yung mga sakit na ito? Syempre sa lifestyle natin mga kabisdak. So gusto ko lang din mag-share ng konti sa kaalaman, kasi bilang isang fitness coach, kasi ayun, matagal na tayo sa fitness industry, may nalalaman tayo ng konti. Okay, so sa hindi sa pagmayabang, syempre may mga hinahandle tayo ng mga karamdaman na, which is ito po yung ipapaliwanag ko sa inyo ngayon na mga sakit na kadalasan ay walang sintomas. Okay, so let's proceed na tayo. Bago pa lang lahat, kung hindi ka pa subscriber kay Bisaya, huwag mo naman sana kalimutan i-subscribe ang ating munting channel at pinutin mo na rin ang notification bell dyan sa baba para lagi kang updated sa mga gagawin nating video, no? So pagpasensyahan niyo si Bisaya, kay Bisaya, so bulol. So naway tapusin niyo itong video hanggang dulo, kasi alam ko malaki itong tulong sa inyo, lalo sa mga nakapanood, bata man or mas matanda, ay marami na ngayong may karamdaman. Wala nang pinipili ngayon ang sakit mga kabisdak. Okay, mapabata man or matanda, mapayat man or mataba. Kasi nga, dahil ngayon sa lifestyle o sa mga kinakain natin, halos maraming tao ang may karamdaman ito. So bago dumapo sa katawan natin, sana maagapan natin, no? So yun, let's proceed na tayo mga kabisdak. Ay ito yung mga sinasabi. Okay, so babasahin ko lang dahil yun nga, katulad sa sinabi ko, ay ito ay share lang natin kasi nag-research po tayo, no? So yun, mga silent killer na dapat bantayan. Maraming sakit ang hindi nagpapakita ng sintomas. Sa simula, kaya mahalaga ang regular na check-up. Yes, lalo na po sa may mga edad na, kasi nga doon na lumalabas yung mga karamdaman. Tama. So number 1, ito na yon, ito po yung common sa atin. Okay, high blood pressure or hypertension. Okay, tinatawag itong silent killer dahil madalas ay wala itong paramdam. Malalaman mo na lang na mataas ang iyong presyon kapag may seryoso ang komplikasyon. Okay, mga panganib. Ito yon. Panganib, stroke, heart attack, at sakit sa bato or kidney mga kabisdak. Okay, pangalawa. Ito yon. Karamihan sa mga Pilipino, yun po yung problema, no? Ito. Halos maraming, kahit bata, meron ito. Okay, diabetes mga kabisdak. Mataas na blood sugar. Marami ang hindi alam na may diabetes na pala
hanggang sa lumala na ito. Okay, so mga sintomas nito mga kabisdak, sintomas kapag malala na, madalas na pag-ihi, laging nauuhaw, at mabilis na pagkapagod. So, yun ang hindi natin baliwalain. Yung katulad sa sinasabi ko kanina, minsan lumabas to siya kapag malala na mga kabisdak. Okay. Komplikasyon, pagkabulag, nerve damage, pamanmanhid, at kidney failure. Okay, yun na yun. So, ibig sabihin talagang mahina yung mga organs natin. So, pangatlo mga kabisdak, ito yun ngayon. Ito yung nakakabahala ngayon dito sa Pilipinas dahil palubo ng palubo ang nagkakaroon nito mga kabisdak. Okay, so ito, pabata ang may sakit nito. Kasi dati, halos pag nag-edad ka ng dapat 40 pataas na meron nito. Pero dati, talagang nasa 50 to 60 na. Okay, bakit nangyayari yun? Kasi nga sa mga lifestyle ng kabataan. Pero ngayon mga kabisdak, dahil sa mga kinakain ngayon na matindi, talagang nakakasira dito. Nakakasira. Okay, ito na yan. Ito yung sikat ngayon na sakit. Grabe mga kabisdak. So nakakatakot ito. Okay, yung tinatawag na CKD or chronic kidney disease. Sakit sa bato. Okay, ang pinsala sa bato ay unti-unting kadalasang walang naramdaman sa early stage. Yes mga kabisdak, ito yung tinatawag may 1, 2, 3, 4 stage. Kapag dumating na sa point mga kabisdak na 4, sabihin natin or 5, yun na yung wala nang function yung kidney natin. So para kasi doon darating ang mga kabisdak is tataas na po yung creatinine. Kasi nga wala nang function yung kidney natin. Ang mangyayari mga kabisdak ay hindi na i-filter, hindi na yung dugo natin, tataas yung lason sa dugo, yung tinatawag na creatinine. So, kasi yung kidney natin is wala ng function, tataas ngayon ng creatinine. Yun ang delikado mga kabisdak. Kailangan malinis yun. So, ano yung ginagawa? So, kailangan nating yun na yung sikat ngayon. Yung karamihang kasi marami ngayon, mayroong mga dialysis center kahit saan. So, kailangan natin i-dialysis. Kumbaga yung dialysis, yung machine na yun is, yun po yung pansamantala or parang yun sa sala, parang pinaka-kidney natin na papalit sa kidney natin. Kumbaga sasalain yun, ilalabas yung dugo natin sa katawan natin, at si machine na ang bahalang mag-filter or tatanggalin niya yung lason sa dugo. At after nun ay ibabalik na rin sa katawan natin. Pero yun nga, napakahirap pagka gano'n na. Yun ang sinasabi na dugtong buhay. So nakakatakot na mga kabisdak. Lalo ngayon mga kabisdak ay pabata ng nagkakaroon ng ganitong sakit. Bakit? Saan nakukuha yan? Sa lifestyle. Lalo sa mga iniinom. Grabe. So, hindi ko na rin babanggitin yung kadalasan dyan. Energy drink, mga ganun. Ano pa? Mga processed food. Hindi lang yan. Mga maalat na pagkain. At yung paglaging puyat. Number 1 po yan. Ang pagpupuyat ay dun po humihina yung immune system ng ating bato. Okay, so lahat ng organs natin mga kabisdak, para malalaman nyo, ay may mga immune system yan. Yun po yung doktor or doktor sa katawan natin. Kapag humina ang immune system natin sa mga organs na yan, ang kasunod yan mga kabisdak, hihina na rin siya at magkasakit na. So sabihin natin, mahina na yung organs na yan, yun na po yun. Yun yung kidney, lungs, mga ganun. So marami nang lalabas na sakit ng tao. So kailangan niya nga mag-take ngayon ng gamot. Okay, so next, yan, babala, pamamaga ng paa. Ito yung sa sa may sakit na bato. Kasi nga minsan walang sintomas tong sakit sa bato, yung CKD na tinatawag. Okay, ito yung mga sintomas kung sakali mga kabistak. Pamamaga ng paa at binti, panghina at pagbabago sa kulay o dalas ng pag-ihi. Okay, so next tayo mga kabisdak. Ito naman po yun, pinapabayaan minsan. So maraming tao na namamatay dito dahil pinapabayaan lang nila. So tayo, ilang bisis po ba tayo kakain sa isang araw? Sabihin natin ay 4 na bisis tayong kumain sa isang araw. So dapat ang pagdumi ay 4 na bisis din. Ito yung mga kabisdak, kapag hindi na healthy yung colon natin. Yung kadalasan, karamihan nito na karoon ay yung nagkakaroon ng colon cancer mga kabisdak, no? So
Ang colon cancer ay maaaring tumubo ang mga polyps bukol sa bituka ng walang sakit na nararamdaman sa loob ng maraming taon. Babala, dugo sa dumi, pagbabago sa pagdumi, constipation or diarrhea, at pananakit ng tiyan. Tips, mahalaga ang screening tulad ng colonoscopy na tinatawag, lalo na sa edad 45 pataas. Yes, mga kabisdak. So, maraming ganitong mga kabisdak, no? Binabaliwala lang. So, dapat tips ni Bisaya para maiwasan magkaroon ng colon cancer ay mahalagang balance yung diet natin, balance yung pagkain. So, protein, carbs, balance din yung fats, kung ano yung kailangan ng fats sa katawan natin, yun lang dapat. At kailangan yung fiber. So, maraming high fiber, need po rin ang katawan natin kasi yun. So, protein, balance din, carbs, at fiber. So, may mga gulay na may mga high fiber tulad ng broccoli, mga ganun, mga kabisdak. Even sa mga kabisdak ay yung mga carbohydrates na yung sweet potato or kamote. So, maganda yun para ma-regular ang pagdumi natin. Ma-flush out talaga niya yung kinain natin. Kasi ako minsan nararamdaman ko rin yan kapag minsan napapakain ako ng hindi maganda. So, kailangan nag-ano na ako dyan. Nag-aalala na. So, ginagawa ko, yung iba, natatawa yung ibang tao. Kasi nga, kapag pag kumakain ng kamote is utot daw ng utot. Hindi nila alam na maganda sa katawan yon, na lumabas yung hangin sa bituka natin. So, tapos after nun, utot ka ng utot, dudumi ka. Napakaganda yung dumi nyo. Subukan nyo yung mga kabisdak. Sabihin natin sa isang linggo, kakain kayo sa isang araw 3 bisis, tapos 4 na bisis po, at 4 na araw sa kanin, kung magkanin kayo. Tapos yung 3 araw, kamuti lang yung pinaka-carbs nyo. Napakaganda ng dumi nyo talaga. Tapos sabayan natin ng sabayan natin ng protein, manok, mga ganun. Iwasan nyo po yung pork kasi medyo yan, mataas sa fats. Tapos protein, fiber. So gulay talaga importante. Tapos more on water para ma-flush out. So prutas, kailangan din yun, mga kabisdak. So maaari iwasan na natin yung mga hindi maganda na mga sobrang matataba ng pagkain. So iwasan natin yan para maiwasan natin itong ganitong sakit. So kailangan malinis lagi yung bituka natin, at dapat, mga kabisdak, regular ang pagdudumi natin. Kapag hindi ka makadumi ngayon, alarm ka na sa maalarma ka na sa sarili mo kung hindi ka nakadumi ngayon, marami kang kinain, delikado po yun. So huwag niyo pabayaan. So kailangan niyo pong yun, katulad ng sinabi ko, ginagawa ko, nagkakamuti ako, kinabukasan flush out talaga siya. Okay, so next, 5. Ayan na, ito na yun, fatty liver. Fatty liver disease, sikat na kondisyon sa mga Pilipino na dulot ng labis na taba sa atay. Okay, panganib, pamamaga ng atay na maaring mauwi sa liver cirrhosis o permanenteng pagkasira ng atay. Okay, so ito, mga pagkain panlaban sa sakit. Ito na, pakinggan nyo. Ang tamang nutrisyon ay mabisang proteksyon para sa ating katawan. Okay, pagkain benepisyo, magandang pagkain, ha. Ito na yung sinasabi ko, malunggay, siksik sa vitamin E, C, at antioxidant yung malunggay. Okay, mainam sa immune system yan, at blood sugar. Isda, sardinas, bangus, may omega 3 para sa mga kalusugan ng puso at pag-iwas sa pamamaga or inflammation. Okay, so ano pa yung may mataas na salmon, pink salmon, mga kabisdak, mataas sa omega 3 yun. Okay, so para may iwasan, kasi yung fatty liver kasi, mga kabisdak, nakukuha talaga yan sa mga kinakain nating taba. Kasi si liver, para lang sa alam nyo, si liver kasi, mga kabisdak, ito yung siya yung imbakan ng nutrition or nutrients na galing dun sa kinakain sa mga pagkain natin. So after digestion yun, mapupunta doon, siya ang magde-deliver ngayon sa buong katawan natin kung alin po yung kailangan na nutrition sa katawan natin. So siya po magde-deliver. Halimbawa, kasi siya nga imbakan, for example, kumain ka ng matataba,
Tapos inom tayo ng kung ano, alak, dito, ganun. So marami tayong bisyo. So ngayon, si fatty liver, kaya doon na naiipon. Instead na nutrition na magandang nutrition na para sa katawan natin ang iimbak sa katawan doon sa liver natin, hindi taba kasi nga ang kinakain natin puro baboy, matatabang basta ganun, matatabang pagkain. So ngayon nakakaroon tayo ng fatty liver, hindi na siya healthy. So hihina yung immune system niya. Okay, so ito pa protection para sa liver. Ayan, may mga din, mga gulay yan, kamatis. Okay, may lycopene na nagpoprotekta sa puso at mga cells. Yes. Oats and whole grains. Okay, mayaman sa fiber para mababa yan. Totoo yung sinabi ko kanina mga kusla. Mapababa ang kolesterol at kontrolin ang asukal. Okay. Bawang, natural na anti-inflammatory. Yes, totoo po yan. At tumutulong sa pagkontrol ng blood pressure. Okay, green tea. Ayan, maganda siya. Ang green tea naman mga kabistak, maganda siya bago matulog. Instead na kakain ka, so di ba matutulog na tayo. So before bedtime, dapat 1 hour or 2 hours po para ma-digest na po yung kinain natin. So after nun, pwede ka na mag-tea na lang, green tea. Okay, maganda siya. Ayan, may antioxidant na panlaban sa pagkakasira ng cells. Yan, ito naman matindi, maganda to. Kasi cleansing to ha. Lalo na sa bituka natin para maiwasan na. Damay-damay na sa colon cancer ba. Tulad ng sinabi ko. Kalamansi, water or yan kalamansi kasi sagana sa vitamin C para sa mas malakas na resistensya. Kung walang kalamansi, kung may makita kayong yung lemon, maganda po yung lemon mga kabistak, no? So nakakatulong po 'yun. Hindi lang doon sa liver natin, pati na rin doon sa colon natin. Cleansing po siya. Okay, so yun lang yung natin, no? I-share ko sa inyo. Yun, katulad ng sinabi ko, marami pa tayong gagawing video na tips para sa ating health. Okay, so disclaimer nga, sinabi ko sa inyo, hindi naman po ako doktor, pero ni-research po natin ito, at ito ay proven na rin, hindi lang sinabi ko lang, ay ginawa ko to sa sarili ko, pati na rin sa aking buong pamilya. Okay, so lalo sa mga bisyo ay iwasan na po natin. Sobrang paninigarilyo, ayun po yung nakakasira sa ating kalusugan. Okay, so yun lang, no? Kung nagustuhan nyo itong aking video ginawa ngayon at nakatulong sa inyo, huwag kalimutan i-like and share itong video na to para mapanood na rin ng ibang tao at makatulong din. Marami pa tayong gagawing video ng mga kabisdak. Okay, so mga gusto namang magpapayat or magpagandang katawan kasi nasa fitness po tayo, magbibigay tayo ng konting tips. Yun po yung abangan yung gagawin ng video, no, mga kabistak. So yun lang, maraming salamat. Ito muli si Bisaya. So pagpasensyahan nyo na, bulol-bulol, no? Pero yun lang, no, alam ko maraming maitulong sa inyo yung konting tips ko ngayon sa inyo at maiwasan natin hanggat maaga pa kasi nga sabi nga nila, aanhin natin ng maraming pera kung may sakit mga po tayo. Walang halaga ang pera mga kabistak kapag darating ang time na magkaroon tayo ng maraming sakit. Yes, kasi nga uubusin kahit gaano karami yan. Uubusin yan kapag tayo ay may mga sakit ng buong pamilya natin. So ngayon, maganda ang pangangatawan at maraming pera at yun, pinagpala ka ng Panginoon, mas maganda yun. Talagang masaya ang pamilya na walang sakit. So yun, muli, huwag kalimutan magdasal palagi kasi sigat naman ng hawak ng buhay natin. Pray lang kasi siya lang nakakalam sa lahat, no? So magtiwala lang tayo sa Kanya. Kung sa may mga sakit ngayon, may karamdaman, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Pray lang kayo sa taas, may himala po. One time baka biglang tanggalin ng Panginoon yan at maging so lahat po yun may purpose si God. Bakit dumating sa point natin yan, dumating sa atin ngayon. Pero yun, kailangan natin lagi magdasal sa taas. Yun lang, no, mga kabisdak. Maraming salamat sa walang sawang support niya kay Bisaya. So God bless inyo lahat mga kabisdak.